The question is, kung humingi ba tayo ng tawad at tinanggap natin si Kristo, pinatawad na ba ang lahat ng kasalanan natin, maging ang magagawa pa lang nating kasalanan? Ayon dito sa Hebrews chapter 9 verse 12, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtam ang walang hanggang katubusan. Tandaan po natin na ang sinasabi ng Biblia nung si Kristo ay pumasok sa dakong banal na magpakailanman ay nakuha niya sa Ama ang walang hanggang katubusan na ibibigay para sa atin. Ito yung eternal redemption for us. Tandaan po natin, si Kristo ang kumuha sa Ama ng walang hanggang katubusan, eternal redemption for us, para ibigay sa atin. At alam ba natin kung kailan ibibigay ang walang hanggang katubusan para sa atin? Ayon dito sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga magsisiibig sa kanya. Yung crown of life, ibibigay ng Lord sa matagumpay na nagtiis sa pagsubok. Ibibigay lang sa mga magtatagumpay. Dahil meron na tayong inaasahan na walang hanggang katubusan, which means saved na tayo at sigurado nakalista na ang pangalan natin sa Book of Life. Kapag saved na, hindi naman natin kailangan na umamin sa kasalanan para patawarin tayo. Ayon dito sa 1 John chapter 1 verse 4 and 9, and these things write we unto you, that your joy may be full. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ito ay liham na isinulat para sa mga Kristiyano ng panahon na iyon at para din sa panahon natin ngayon, na para daw malubos ang kagalakan ng lahat ng Kristiyano. Sa verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo ililinisin sa lahat ng kalikuan. Na kung aamin daw tayo sa nagawa nating kasalanan, ay tapat at banal ang Lord na patatawarin tayo at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayon dito sa 1 John chapter 1 verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Kung sinasabi nating tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. Bilang Kristiyano na hindi umaamin sa kasalanan, nangangahulugan lang na wala ang salita sa atin at ginagawa nating sinungaling ang Lord. Posible ba talaga na magkasala pa ang tunay na Kristiyano? Ayon dito sa 1 John chapter 2 verse 1, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, which Jesus Christ the righteous. Umunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Children, sa Griego ay teknion, na ang kahulugan ay Christian converts. Mga taong saved na at kapatid sa pananampalatayang Kristiyano na dapat ay huwag na daw magkasala pa. Pero kung magkakasala pa daw sila, si Kristo ang tagapamagitan sa Ama. Sinasabi lang sa mga verses na ito na posible pa rin na magkasala ang Kristiyano. Walang sinasabi ang mga verses na ito na hindi na natin kailangang humingi ng tawad at hindi na kailangang umamin sa kasalanan sa kadahilan ng saved na tayo. Mismong ang nagsulat, isinasama niyang lagi ang sarili niya maging sa pag-amin at maging sa kagalakan. Nangangako ang Lord sa atin na lagi tayong patatawarin kung aamin tayo.
kapag may gabay tayo ng banal na Espiritu, aamin tayo at makapagtatagumpay tayo.